Ang sarap-sarap ng pork chop ngayon. Matagal na ako hindi nakakain ito. So, ito yung aming pangtanghalian. Yan. 4 na piraso, €3.49. So, ito yung ating lulutuin. So, share ko lang para sa inyo guys. Dito, hindi na ito hinuhugasan. Automatic, diretso na doon sa frying pan pag mainit na yung mantika. At hindi katulad yan sa atin, di ba, hinuhugasan pa natin. So, ito ay sasagutin ko sa abot ng ating makakaya. Yan, sino mahilig sa pork chop? Ayan. Hi guys, good afternoon sa inyong lahat. Kumusta inyong araw? Good afternoon, good evening, and good morning. Ayan, so for today's vlog, magluluto tayo ng pork chop. Yan. Ito yung ating ipiprito ngayon, pork chop. Magluto na rin kayo guys. Ayan, piprito natin. So habang tayo magpiprito, sagutin natin yung may mga katanungan. So syempre, obligasyon nating sagutin kasi nag-comment sila. Sasagutin natin sa abot ng ating makakaya at yun ay based sa aking experience. So ayan, bago ang lahat, maghugas muna tayo ng kamay para malinis yung ating food na ihahanda. So nakainit na yung pan at lalagyan na natin ng mantika. So ang ating palang ingredients dito ay yung paminta, asin, saka yung oyster sauce. So itong ginagawa namin guys pag kami ay off, walang pasok at nagluluto para may makakain. So bihira lang kami lumalabas para kumain, siguro pag may time lang. Tsaka maggastos pag tuwing off ay lumalabas. So maigi na yung magluluto tayo sa bahay para tipid. So nakakamiss na talaga ang pagkain dyan sa Pilipinas, yung saging sa bagoong. Ito yung tanong niya. Good PM po ma'am, ask ko lang po paano mag-apply bilang isang caregiver dyan po sa Ireland. Natapos ko po yung 6 months na study ko na caregiver sa Manila at meron po ako OJT sa Hospicio de San Jose Bahay Ampunan. Nag-alaga po ako doon ng elderly at child at nag-OJT rin po ako sa St. Martin de Porres Charity Hospital sa San Juan, Maynila. And may OJT rin po ako sa Red Cross sa UP Diliman, Maynila. Nag-aral po ako 2003 ng caregiver. Magagamit ko po pa yung pinag-aralan ko ng caregiver. Meron po ako diploma at certificate ng caregiver from TESDA. Sana po matulungan niyo po ako makahanap po ng work dyan sa Ireland bilang isang caregiver. Thanks. Salamat po sa iyong comment. So para tayong nag-ano ng diary. So thank you so much. Pasensya na at ngayon ko lang nasagot. Yes po, magagamit nyo po yan, yung mga training nyo at nag-aaral po kayo sa TESDA. Ayan, maganda yan para sa inyong mga resume na naka-attach. Talagang qualified po kayo. Hindi katulad po sa akin, talagang 6 months training lang. Tapos yung lola ko lang inaalagaan po, yung aking experience, nung nasa Pinas lang ako. Dito naman po sa Ireland, bago po maging qualified na maging healthcare assistant, caregiver, kailangan mayroon pong certificate na formerly FITAC Level 5 or QQI Level 5 certificate. So yan yung isa sa mga requirements po para maging qualified bilang caregiver dito, bilang healthcare assistant. So kailangan talaga mag-aral talaga tayo dito. So required talaga dito na kukuha ng 8 modules, completed talaga siya, na matapos yung 8 module bago mabigyan tayo ng certificate ng healthcare assistant. So ganun talaga kahigpit na ngayon. Pero dati po, wala po talagang mga certificate na yan na healthcare assistant. Talaga makakapasok tayo sa public, saka sa private, nursing home, private nursing home. Pero ngayon po, meron na po talaga silang ganyan na mag-training ka sa course na yan na 8 modules. So, nag-take po ako niyan ng course long time ago. Talagang almost 1 year ko talagang kinuha yung course na yan, 8 module na training ng healthcare assistant bago ko nakuha yung aking certificate. So kaya ngayon meron na akong FITAC Level 5 na certificate, kaya qualified na ako as a healthcare assistant dito sa Ireland. Ayan, balik tayo sa aking pagluluto ng aking pork chop. Ayan, binabaliktad na natin. Merong ingredients pa lang dito guys. Lagyan ko siya ng asin, paminta, tsaka maya-maya lagyan natin siya ng oyster sauce. Ganito rin ba kayo magluto ng inyong pork chop? Ano-ano ba yung luto nyo sa pork chop nyo? Minsan nilalagyan ko siya ng harina, pero ngayon gusto ko prito lang sana may oyster sauce para maiba naman. So, sa tanong nyo din po kung paano po makapag-apply dito. So, kailangan nyo po ng visa. At meron kayong mag-sponsor sa inyo para meron kayong work visa to live and work in Ireland. So, kailangan nyo pong maghanap ng employer
Makikita nyo naman, search nyo po sa online, meron yan. Try nyo rin po, mag-inquire kayo or mag-check kayo sa POAA dyan sa Pilipinas. Baka may hiring, kung ano mga hiring nila. So, maraming maparaan. Mag-check kayo talaga, mag-search kayo, mag-online. Kasi minsan may mga employer na nag-hire sila sa online. So, yan lang po ang ma-advise ko sa inyo. Sana ay nasagot ko ng maayos yung inyong katanungan. So, ito nalalagyan na natin oyster sauce para may lasa. So, ganito lang kasimple ang luto ko ngayon para makakain na ng tanghalian kasi gutom na talagang gusto na talaga ng kanin yung tiyan ko. So, ito yung oyster sauce na bili ko at gawa siya ng Amsterdam. So, ayan na papatakan na natin tong pork chop na to para magkaroon ng lasa. So, ganito rin ba yung luto nyo? Ayan, comment nyo nga sa akin kung ano-ano mga style ang luto ng pork chop nyo para magaya uli. So, ito lang naisipan ko at talagang gutom na, tanghali na, talagang 2:00 na dito. Talagang oras de peligro na. So, ayan lang guys, sana masagot ko rin yung ibang mga katanungan nyo at paisa-isa lang muna ang ating sagot at hindi kaya ng power natin. So, ito na ang oyster sauce. Yan, naging brown-brown na siya. So, hindi ko alam kung talagang first time ko itong ginawa ito. Yung lasa, hindi ko gaano alam ito. So, basta yun lang. At yun lang ating gagawin dito. Lagyan lang natin asin. Diskartehan na lang natin mamaya kung walang lasa pa. So, yan lang guys. Share ko lang sa inyo yung aming ulam nitong tanghalian. And thanks for watching everyone. Okay, see you next time. Bye-bye and God bless everyone. So, ayan siya guys. Ang sarap nito. Oh, mapula-pula. So, ito gusto ko sa prito mapula-pula. So, luto na siya. Yan. Try nyo rin magluto ng ganito. Napakadali lang. Okay, no problem. Okay, thank you. Bye-bye. Meron tayong kamatis saka solve yung ating craving nito. O, yan. Sa murang budget lang. Yan. Sino mahilig sa pork chop? Ayan, kaway-kaway dyan. So, meron tayong cucumber tsaka kamatis dito. Hihiwain na lang natin kung anong natira sa ref. So, mas masarap kasi pag may ganitong salad na sa side dish nitong pork chop para mas hindi nakakaumay. So, ayan guys. Kakain na muna kami and thanks for watching everyone. See you next time guys and have a good day everyone. So, ayan. Meron tayong pipino tsaka cherry tomato. At ito na yung ating yum-yum pork chop. So, kain na muna tayo. That's it. At paminta, tsaka yung oyster sauce.